Okay, so continue natin yung discussion. Okay, so how can we calculate the sum of arithmetic sequence or what we call the arithmetic series? Okay, so paano ba natin kinocompute yung sum, no? So na-discuss natin kanina kung paano siya kinompute. Okay, so meron tayong formula na kanina, ito 'yon. No? So ito pa yung isang formula. So meron tayong dalawang formula para ma-compute natin yung sum ng arithmetic sequence, no? Or tinatawag nga nating arithmetic series. Okay, so unang-una meron tayong S sub n is equal to n times the quantity of a sub n plus a sub 1 over 2. Ano yung n? Yung n yung number ng terms na i-add natin. Yung a sub n is yung last term and yung a sub 1 of course yung first term. Then we have to divide it by 2. Okay, so yung pangalawang formula, no, ginagamit natin yon kapag given yung D. Okay, so paliwanag muna natin yung unang formula. No? So ginagamit natin to kapag given yung last term, yung first term, and of course yung number of terms na i-add natin. Okay? So pangalawa, yung S sub n is equal to n times the quantity of 2 a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d over 2. Okay, so paano naman ginagamit to? Ginagamit to kapag wala yung last term. Katulad kasi nito na merong last term, magagamit natin. So anong meron dito sa formula na to? So ginagamit natin to kapag meron naman siyang D. Ano yung D? Yung common difference. Kapag merong common difference at wala yung last term, pwede natin gamitin yung formula na to. Okay, so dito kapag alam natin yung first term, yung common difference, at yung number of terms, pwede natin siyang gamitin. Okay, so try natin yung example number 1. Okay, so anong sabi doon? Find the sum of the first 10 terms of the arithmetic sequence 2, 5, 8, and 11. Okay, so sulat natin yung given, number 1. So ano yung given? Ang given sa number 1 is, of course, yung a sub 1, yung first term. Ano yung first term? Yung 2. Okay? Ano pa yung given? Yung number of terms na i-add natin. Ano ba yung number of terms na i-add natin? I-add natin yung from first term to 10th term. Okay? So, dito kasi 4 lang yung term. Hindi pa natin alam yung pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Okay? Hanggang pang-10. So, ayan yung ating n. So, tandaan natin na yung n, yung term number na i-add natin. So, this is 10. Ano pa yung given? Hindi given yung last term. So, ibig sabihin, hindi natin magagamit pa tong formula na to. No? Pero given dyan yung common difference. So, paano kinukuha yung common difference? Given a sequence. So, ang ginagawa lang, sinosubtract lang yung magkasunod na term. No? Katulad nito. So, yung mas mataas na term, 5 minus sa mas mababang term sa kanya na isa, which is dito sa 2. 5 minus 2 is 3. Or same as, i-subtract natin yung third term sa second term. No? 8 minus 5 is 3. Or 11 minus 8 is 3. So, yung common difference natin ay equal sa 3. Okay? So, ano yung formula na gagamitin natin? Of course, ito. Kasi nga, given doon ay a sub 1. Ito yung a sub 1. Yung common difference, ito yon, and yung n. Ito. Okay, so ang gagamitin nating formula ay yung pangalawa. So gamitin natin S sub n, or in this case, S sub 10. So bakit S sub 10? Kasi nga ang gusto nating i-add yung from first term to 10th term. So tandaan natin nga yung n ay yung term number, which is pang 10. Okay, so that is equal to, ano ulit yung n? 10. So 10 times the quantity of 2. I-multiply daw natin sa 2 yung first term, yung a sub 1. Ano yung a sub 1? Yung 2 din. Plus, yung n natin ay 10 minus 1. Multiply natin sa common difference. Ano yung common difference? 3. Okay? Divide by 2. So, yung S sub 10 natin ay equal sa 10 divide 2. Pwede na natin i-divide yun na kasi nga ito ay ano eh,
factor. No? So, kapag factor yung term sa taas, pwede natin i-divide yung isa doon sa denominator. No? Kung divisible siya. Katulad nitong 10. 10 divide 2 is 5. Okay? So, mas madali kasi kapag wala na yung denominator kaagad. Next. So, times the quantity of 2 times 2. Pwede na nating i-multiply ito kasi nakaseparate naman siya dito sa buong term na to. So, that is 4. Plus 10 minus 1, of course, yung rules natin na PEMDAS, kailangan i-operate muna, no? I-perform muna, I mean, yung operation inside the parenthesis. So, that is 9. Okay? 9 yan times the common difference, 3. Okay, so meron tayo ngayon S sub 10 is equal to 5 times 4 multiplied natin, kasi sa MDAS rules, multiply muna natin. 9 times 3 is 27. Okay? So, meron tayong S sub 10 is equal to 5. So, add na natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 4 plus 27 is 31. So, pwede na natin i-multiply. S sub 10 is equal to 5 times 30 is 150. 5 times 1 is 5. 150 plus 5 is 155. Okay, so ang sum ng given sequence mula first term hanggang 10th term ay equal sa 155. Okay, so pwede nyo naman gamitin yung calculator kapag ganyan lang ka, ano, kalit, or to justify lang yung answer natin. So pwede nyo ilagay sa or i-compute yung 2 plus 5 plus 8 plus 11. Ano ba yung common difference natin? 3. Pag-add ka ng 3 sa 11, 14 plus 17 plus 20 plus 23 plus 26 plus 29. Okay? Para lang ma-justify na tama yun. Okay? So, ang sagot dyan, 10 turn na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag inad mo yan, 155 yung sagot. Okay, so na-justify natin yung sagot. No? Gamit yung manual addition. Okay, so bawal ba natin gamitin to? Pwede naman. Okay, kaya lang sabi nga, wala yung last term. No? So kung gagamitin natin or gagamitin natin tong formula na to, kailangan natin malaman yung last term. No? Paano natin malalaman? Kapag ginamit natin yung napag-aralan natin nakaraan, yung arithmetic sequence. Ano ba yung arithmetic sequence? Yung may general term na a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 multiplied by the common difference. So, pwede natin gamitin yun. Alamin lang natin yung a sub n. So, ano yung gusto nating alamin? Yung 10th term. Kasi yun yung last term na gusto nating i-add. Okay? So, a sub 10 is equal to, ano yung a sub 1 natin? 2. Plus, ano yung n natin? Yung 10. 10 minus 1 multiplied by the common difference, which is 3. So, a sub 10 or yung 10th term na hinahanap natin ay equal sa 2 plus, subtract lang natin, of course, 9 times 3. Okay. So, yung a sub 10 ay equal sa 2 plus 9 times 3 is 27, of course. So, a sub 10 is equal to 29. So, yung pang 10 term dito sa sequence na to ay 29, katulad ng kanina sinulat ko. Okay, so dahil meron ka ng last term, alam natin yung first term at saka yung n, pwede natin gamitin yung formula na to. Which is, kailangan ang sagot, of course, 155 pa rin. Okay, so tignan natin. Gamitin natin S sub n is equal to, our n is 10 multiplied by the last term, which is yung nakuha natin yung 10th term, 29. 29 plus first term, 2. Ito yung first term natin. Over 2. Okay, so yung S sub 10 natin, so palitan natin to ng 10 kasi ang i-add natin yung first 10 term. Okay, is equal to, pwede na natin i-divide din yun kasi divisible. Kapag may factor dito na divisible sa denominator, pwede nyo nang i-divide kagad. So 10 divide 2 is 5. Okay, so 29 plus 2 is 31.
So, babalik tayo doon, 5 times 31, of course, same yung product nun, 155. Okay, so, ito yung ating sagot. Okay, so, next natin yung number 2. So, patayin ko muna yung